God bless. Di ba? Gusto mo? Kumakantin po. Basta. Sarap na lang. Ito ko na ng notebook. Notebook ko pala ito. Wala ko. Oh. This one. Yung bagay sa ating mga ubo. May ubo ka? May konti. Hindi naman ubo. Ano pa rin? May nakaharang ko lagi. Nakaharang sa lalamunan. Si, ano yan? Si Marika. Ay, Sister Marico. Wala pa po. Wala pa eh. Doon ang team mo. Sabi na naman yung iniwan mo na. Ayan, sa atin sila. Hindi ba? O, sige po. Ano sila? Sige po, manalangin po muna tayo. Sige. Let's focus our mind sa presensya ng Panginoon sa gabing ito. Yes, hallelujah, Lord Jesus, Father God, once again, Panginoon, patuloy po kaming dumalapit at nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. Ano man po yung mga bagay na nakikita mo sa amin sa sandaling ito na maaaring hindi nagbibigay kaluguran, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy po na kami, Panginoon, ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hinihingi po namin ang paglilinis mo, aming Ama. Dahil tunay nga po, Panginoon, apart from you, we can do nothing, Father God. Kaya patuloy na sa sandaling ito, aming Ama. Pakalinisin niyo po kami, gawin niyo po kaming dalisay, aming Ama. Patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang maging handa ang puso ng bawat isa sa amin na tumanggap ng iyong mga salita. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, na daluyan ng pagpapala, ng karunungan at pangunawa, na ang bawat salitang bibigkasin niya ay maging makapangyarihang pagkain espiritual sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang bawat tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng aming Ama. Kaya patuloy po kami nagsusumamo, Panginoon. Yamang nakikita mo, Panginoon, ang kalalagayan ng espiritual ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, na wala po kaming magagawa. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, patuloy na hayaan niyo po ang mga salita mo na makakilos sa kapangyarihan ng santong banal mong Espiritu sa aming mga buhay, aming Ama. Patuloy na hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan ng bawat isa sa amin, hindi lamang ang pagsusustain mo sa aming spiritual, but Lord, hayaan niyo rin po na sa sandaling ito, na patuloy na mapuno ang aming puso ng kagalakan, Panginoon, buhat sa iyong presensya, aming Ama. Patuloy po kami nagpapakumbaba at patuloy din po, Panginoon, na inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito at maging ang lingkod mong gagamitin, Panginoon. Patuloy mo siyang puspusin ng iyong santong banal mong Espiritu, aming Ama. Mapuno ng karunungan at pangunawa, Panginoon, ang bawat salitang ilalabas ng kanyang labi, aming Ama. Lord, minsan pa, aming Ama, kami po ay nagkakaisa na ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pag-iwalhati, pasasalamat sa tanging matamis na pangalan niyo lamang po, Panginoon Jesus. Amen and amen. So, paano tayo sa ating gawain? Pilitan po natin ang paggawain. Paggawain po natin ang luwan natin ngayon. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri ay sa inyo. Hindi magbabago. Hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa. Aming pagsamba sa iyo lamang. Sa iyo lamang
Luwalhati kayo, Panginoon. Luwalhati kayo, Panginoon. Luwalhati kayo, Panginoon. Yes, hallelujah. Maghari po kayo, God. At dahil po kayo, Panginoon, ang pinagkakatiwala sa namin ang gawain na ito sa iyong harapan. Kaya salamat po, God. Pinabalik po namin pinakaman sa puri, pagnakanila, pasasalamat sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Pahingin ng Panginoon. Para tayo nagmamadali, no? Hindi naman tayo aalis. Salamat po sa Diyos. Baka gusto niyo muna magpatotoo. Salamat sa Diyos. Bago tayo sa Word of God. Alam ko, ang Diyos ay mabuti. So, yayag po natin ang kabutihan ng Panginoon bago tayo magsimula. Sa ako po muna, magpapasalamat ako sa Panginoon sa buong linggong kalakasan na pinagkakaroon niya. Kasi sa aming mag-asawa minsan kadalasan nakikita niyo madalas yung kahinaan ko sa parts physically and spiritually. Pero nagpapasalamat ako lagi sa Panginoon dahil binigyan ako ng pagkakataon na and every time kahit na ako pagka mag-isa ako dito, minsan nakakalimutan ko na magbasa or mag-devotion or manalangin bago umalis ng bahay. Manalangin bago umalis, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil before dati, pagkagising ko 15 minutes lang, kaya ko umalis ng bahay. Pagligo, 10 minutes, tas bis, palit. Then ngayon, nagkakaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng parang spiritual life before ako umalis. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos nagpapasalamat rin ako sa Panginoon sa araw na to dahil nagkaroon ako ng pagkakataon ng Bible study. Matagal na rin akong hindi nakakapag-Bible study dahil sa schedule ko. So, dinadalakan ko rin sa Panginoon na kung ano yung bawat salita na ipagkakalob niya sa gabi ito nawa. Matanggap nating lubos at matanim sa ating puso, lalo na sa puso ko na minsan nagkakaroon ng kahinaan, pero ang salita ng Panginoon is nagkakaroon ng kalakasan or nagbibigay kalakasan sa atin buhat kahit may pagkukulang tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Praise God. Wala naman. Isa lang, no? Tagal dito na mo. Dalawa na naman kayo brother sa amin. Wala, papasalamat din po ako sa araw-araw na binibigay ng Diyos na kalakasan. Kahit madaming struggles, pero kahit pa paano yung binibigyan niya pa rin lagi ng lakas ng loob. Yung parang patuloy, parang ano. Kaya, minsan nakakalimot po talaga. Kasi syempre parang pero mas pasalamat din po kami na may ganito po every Wednesday dito sa bahay kasi kahit pa paano naliliwanagan lang chong kapag gumagaan sa buhay dito. Gumagaan yung pakiramdam na kahit pa paano. Kasi mga busy nga po kami. Yes. Masaya po pag So, wala na. Dadasanin. Gusto mo pasalamat. Dadasanin. Malusog na pamumuhay, masaganang kalakasan, tapos sa family ko sa Pilipinas, sa pag-iingat ng Diyos, lahat po yung pinagpapasalamat. Kayo po, na dumating po dito, siyempre, pinagpapasalamat ko po yun at merong magdadala ng mabuting balita. Praise God. So, wala na. Okay. Salamat po sa Diyos. Kami din ay natutuwa na tanggap niyo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siya talagang nagbibigay pag-asa sa tao. Kung meron nang dapat na bigyan ng mataas na pagpapahalaga, yun ang salita ng Diyos. Pinanggit kanina sa prayer ni Pastora, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kailangan ng katawan, physical, kailangan ng katawan natin yung mga pagkain. Kaya lang, yung kaluluwa natin walang makapagsusustain kundi yung word of God. Kaya, hindi lamang, hindi sinabing, hindi sa tinapay, hindi lamang. So, balanse po siya. Kinakailangan, kung hindi naman tayo kakain ng physical ng mga pagkain, hindi makakayayat tayo dahil makakapagtrabaho.
ginawa yan ng Diyos para maging balanse yung katawan natin at yung kaluluwa natin. No one can satisfy kundi yung salita rin talaga ng Diyos, yung kanyang salita. So ngayon ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Pedro. Nasa chapter 2 na po tayo. Chapter 2 verses 21. Magtatanong lang po ako, no? Tayo ay mga Kristiyano na. Amen. Pag sinabing Kristiyano, mananampalataya tayo. Naniniwala tayo sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala tayo na siya yung ating tagapagligtas. Siya lang yung daan ng katotohanan ng buhay at wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At yun yung ating paniniwala na siya ay namatay para sa kasalanan natin. At siya ngayon ay di lang siya namatay, nalibing at muling nabuhay sa mga patay. At umakyat na siya, after 40 days, umakyat siya doon sa langit. At nakaluklok siya sa kanan ng trono ng Diyos. Naniniwala tayo doon at naniniwala tayo na hindi na tayo iniwan mag-isa. Dahil pinangako niya na kapag umakyat siya doon sa langit, padadala niya yung banal na Espiritu na siya ngayon ang kumikilos sa atin. Amen po. So, hindi tayo, yung pangako ng Panginoon sa atin, hindi po yan nangako na naipako, kundi talagang tinutuon niya yung kanyang pangako. Kaya naunawaan natin yung salita ng Diyos dahil sa Espiritong tumataan sa atin. Meron lang isang artista, ilang beses nang nabasa yung Biblia, hindi niya maunawaan. Kasi ayaw niyang paniwalaan yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kahit ilang beses mong basahin ang Biblia, kung hindi mo pinaniwalaan ang ginawa ng Panginoong Hesus, wala sa iyong Espiritu ng Diyos, hindi mo maintindihan ang Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ito ay spiritual at ang makakaunawa lamang ayon sa Korinto, yun yung mga taong sumasa kanyang Espiritu ng Diyos. So ngayon, tatanong ko dahil tayo ay mga mananampalataya na, tayo ay Kristiyano na, ano yung word na yun? Ano yung tinutularan natin sa parte ng buhay ng ating Panginoong Hesus? Magtatanong tayo from right to left. Tayo Bible study. Ano sa parte ng Panginoon, sa parte ng buhay ng ating Panginoon yung tinutularan natin? Kasi siya kung mayroon man tayong halimbawang dapat tularan, perfect example is Jesus Christ. Amen. Amen. So ano sa parte ng kanyang buhay ang tinutularan natin? Pastora sa prayer, ako ng prayer. Naunahan ka na. Hindi, marami kasi. Ano Pero yung sa akin, syempre, sa buhay natin, about suffering. Sufferings. Wow. Yung gusto niyo tularan, ha? Sige. Nakalagay kasi dito mga pagdurusa ni Kristo para sa atin. Tapos, ano pa? Dami, sa buhay. Kaya nga po, Ano po yung mga gusto natin tularan? Kasi yung iba, gustong tularan ng Panginoon. ni Kristo. Kayo po. Ano po? Sige. Maging mabuti lang. O, Tama rin. Tama yan. Oo, yun talaga. Pastora. Baka ganyan, tama. Pagpakabanal. Pagpapakabanal. Sige, tama po yan. Kasi yan tularan natin eh. Sa akin po yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano man po yung estado ng kalalagayan ng buhay ng Okay. tao. Teaching din. Yun yung Great Commission na sinasabi ni Pastora, yung sa Matthew chapter 28. So, lahat naman po ng sinabi niyo ay tama. Tama po yan. Kaya lang, natumbok ni Brother Chris at yung ating pag-aaral kasi sa 1 Peter, bibihira kasi sa mga pag gustong tularan, gusto kong maging kagaya ng Panginoon pagdating sa pagpapagaling, gusto ko maging ganun. Tama po yun. Kaya lang, dito ay may binabanggit si Pedro sa atin bilang isang mga mananampalataya. Sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat nating tularan. Ang isa pala hindi lang doon sa mga mabubuting bagay na tutularan natin ng Panginoon, tinuturuan din tayo ni Pedro
na matuto tayong tularan ang Panginoong Yesus pagdating sa pagdurusa. At kagaya ng pag-aaral natin last week, hindi ka magdurusa, dapat ang pagdurusa ng Kristiyano hindi sa paggawa ng kasalanan. Amen. Ang paghihirap dapat ng Kristiyano hindi dahil sa consequences of sin, kundi dahil kalooban ng Diyos. Pag sinabing kalooban ng Diyos, ayaw ko lang maalis sa context natin, ano yung mga pangyayari doon sa yung night na napag-aralan natin last week ago. Last week, bakit? Mabuting kasalanan. Di ba? May mga binabanggit tayo. Sige po, basahin niyo po uli yung na tinuturuan tayo ng mga mananampalataya na magpasakop tayo Sa mga o sa mga amo natin, whether Mabuti man o she or he is a bad or good, malupit o hindi. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Tapos ano pa yung natin? Tiisin natin yung mga parusa kahit wala tayong ginagawang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po ito sinulat ni Pedro? Kasi nga, yung mga mananampalataya, sila yung mga pinapahirapan ni Emperor Nero dahil para matakpan yung pagkakasala niya na sinisi niya yung mga Kristiyano dahil sa malawakang sunog sa Roma, sinisi niya yung mga Kristiyano. Kaya naman, parang ganito lang yun eh. Kristiyano, halimbawa ganito, nag-utos si Emperor Nero, o lahat ng mga Kristiyano, pahirapan ninyo, huwag niyong pasohorin. Kung dati ay tagahugas na ng pinggan, palinis niya ng buong bahay. Tapos huwag niyong pasohorin. Eh ano lang eh, mga alipin eh. Hindi kagaya ngayon sa atin, meron tayong panlaban. So, ganun yung mga nangyari, nagtitiis ka, sabi ni Pedro, pasakop kayo, kahit malupit yan, kahit malupit yan, magpasakop kayo, basta kalooban ng Diyos. Hinayan kasi ng Diyos na mangyari yon para mas lalong maparangalan yung pangalan niya. Kasi ang karangalan ng Diyos ay hindi lamang doon sa mga bagay na natatanggap natin mabuti. Mas nahayag yung karangalan at kapangyarihan ng Diyos doon sa mahirap na kalalagayan. Kumbaga sa atleta, malalaman mo lang yung mabilis yan tumakbo, hindi dahil sa maganda yung katawan, maganda yung binte, patakbuhin mo. Amen. Nagigets niyo ba? Hindi mo makikita dun sa ganda ng bahay mo, Kristiyano ka siguro, no? Malalaman mo siya kapag nandoon siya sa mga pressing ng mga problema. Dun, kasi yung pabango, nalimuyak yan kapag nape-press. Amen po? Hindi basta-basta nagagawa yan ng basta-basta lang. Yung mga pabango natin, talagang pinipress yan para amoy na amoy yung pabango. Ganun din naman, mas nabibigyan ng karangalan ng Panginoon. Hindi lang doon sa mga bagay na mabubuting bagay, mas nabibigyan siya ng karangalan at makikita yung kapangyarihan niya doon sa mga bagay na mahirap na sitwasyon. Doon sa mga sitwasyon natin na pinagdadaanan na di pangkaraniwan sa buhay natin. So, dito, sabi doon, isa sa halimbawang dapat pala nating tularan. Dito ay lubos na tularan. Dito sa Poimen MBB. Sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Walang naging Kristiyano. Gusto ko maging Kristiyano para mahirapan ako. Meron bang ganyan? Nagsalita na ba kayo ng ganun? Gusto ko maging Christian kasi may papangaral na pagpapalay ng lahat na lumalapit sa kanya. Tama naman. Amen. Pero yung magsabi siya, gusto ko maging Kristiyano, gusto kasi maghihati sa paghihirap ni Kristo. Bihira ka makarinig ng ganun. Amen. Bihira tayo makarinig na ng ganun. Pero si Pedro, alam niya na bilang isang mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Diyos, daranas talaga ng paghihirap. Daranas talaga ng... Sino? Si Ricardo. Nananak na. Yeah. Tapos na. hindi na ako nakakasok.
Okay. Nasa na tayo? Nasa bakit? Naranas sa paglalagas ng pag-ibig. Okay. Ano ba tayo? Bibihira sa mga Kristiyano na magsabing, gusto kong maging kagaya ni Kristo para makaranas ng paghihirap. Maging katulad ng makihati sa paghihirap ni Kristo. Bibihira po tayo makarinig ng ganon. Kaya gusto maging Kristiyano kasi gustong mag-answer prayer, yung ganito, gustong mapagpala, gustong gumaling sa karamdaman, gustong ganito. Mabuting bagay po yun. Kaya lang, kagaya ng pinag-aaralan natin, kung meron pala tayong isang dapat tularan, bilang tayo tinawag ng Panginoon, magtiis ng hirap bilang bahagi ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Amen po. So, gusto nyo na yung tularan si Kristo. Hindi lamang sa mga bagay na yung pagpapagaling. Mabuti po yan, sinasabing mali yan. Pamumuhay ng kabanalan, tama din po yan. Paghayo, tama po yan. Pero yung sabihin natin na gusto kong tularan si Kristo, gusto kong mahirapan. Alam-alam sa pagsunod ko sa Kanya. Alam natin si Pablo, binanggit din niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Binabanggit doon sa Pilipos, tingnan nga natin yun, sa aklat ng Pilipos. Naalala ko lang ngayon. Chapter 3. Chapter 3 ba? Chapter 2. Kaya natin ko lang po ha. Last verses yun eh. Yung makibahagi sa kanyang paghihirap. Tingnan nyo nga yan. Magpakita ka na tapos na maranasan niya kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung mga binabanggit na Pilipos yun. Chapter 3 verse 8. Kasi ng pagsunod ko sa Evangelyo. Ito, chapter 3 nga. Chapter 3. Okay. Verses. Basahin natin yung verse 10. Kung ngayon ay higit pa makilala si Kristo, maranasan ng kapangyarihan ng hinihiling pagkabuhay, mga bahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya, sa kamatayan niya. Sa ganun, mabubuhay ako. Okay, tingnan niyo po si Apostol Paul. Alam natin yung mga pinagdaanan niya. Kaya nga, nung naranasan niya ang Panginoon, na-encounter niya ang Panginoon, ang laki ng pagbabago na nangyari sa kanya. So hindi po yun basta instant lang na nabago yan, may mga proseso pa siya. Ayon sa pag-aaral ay talagang nag-aral pa siya, tinuruan siya ng Banal na Espiritu. Ayon sa church history, tinuruan siya ng Banal na Espiritu. So dito, ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Tingnan niyo po itong word na to. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So isa sa talagang tinutularan ng Panginoon ay ang anak ni Pablo ay yung ating Panginoong Yesus. Hindi lamang sa mga bagay-bagay na makakaginhawa sa Kanya, kundi gusto din niyang makihati, makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ano yan eh? Ang sabi po doon ay tanging hangarin ko. This is one yung desire niya. Kaya nakaka-amaze yung ganong mga tao, talagang patay talaga sa sarili. Na wala na siyang pinangarap na ano pa man, ang gusto niya ay makilala pa si Kristo. At hindi lamang basta makilala, makibahagi doon sa mga paghihirap. At maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. So tayo po, sinabi na ng Panginoong Yesus sa atin na daranas po tayo ng mga paghihirap. Pero sabi ng Panginoong sa atin, napagtagumpayan ko na yan. Kaya tayo, na mga naniniwala kay Kristo, sumasampalataya, tularan natin yung paghihirap ayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya lang yung paghihirap di tayo pipili. Gusto ko, ganito yung paghihirap na gusto kong maranasan. Hindi. May kanya-kanya tayong kakayanan na binigay ng Panginoon. Kung mayroon tayong pagtitiis ngayon dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, kaya natin yan. Pinahintulutan ng Diyos yan. Amen po. Ibig sabihin, nakikibahagi ka sa paghihirap. Amen po. Nakikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo. Balikan natin yung 1 Peter. Sabi diyan, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Wow! Lalim niya na. Nagbigay siya ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos ninyong tularan. Ano daw po yun? Pagtitiis ng hirap. Dahil yan ay bahagi ng pagkatawag. Anong paghihirap po yun? Hindi dahil sa paggawa ng kasalanan, kundi dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin nila, di pa pag sumusunod sa kalooban ng Diyos, giginhawa ka, kala mo lang yun. Habang tayo, mayroon ba umakit sa bundok na gusto maabot yung, di ba, ang langit ay, halimbawa lang na kasi ang langit, madali naman yung makapunta eh. Hindi ka sasakay na, kumbaga, akit ka ng bundok sa finish line ay dun sa tuktok ng bundok. Meron bang paakit na bundok na hindi nahihirapan? Pabigat ng pabigat. Pababa. Pababa diretso. Pero patas kasi hindi tayo tinawag ng Diyos pababa. Tinawag tayo pataas. So habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumanda kayo. Hindi paginhawa ng paginhawa yan. Kundi talagang daranas ng paghihirap dahil sa pagsunod kay Kristo. Kasi ang focus mo na ay talagang yung katulad ng binahagi ni Pastora na magbahagi ng salita ng Diyos. Pag magbabahagi ka, meron ang kukontra sa iyo. Minsan, yun pa magiging dahilan na maghihiwalay kayo ng pamilya mo. Bahala ka dyan, dito ako. Dito ako naipanganak, dito na ako mamamatay. May mga ganon. Minsan, kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, akala ba ninyo na parito ko para magbigay ng kapayapaan? Na parito ko para magkaroon ng pagkabahagi. Binabanggit niya yun kasi nga, yung mga Kristiyano, yung mga totoong sasampalataya sa kanya paglalaban yung pananampalataya. Pero yung mga hindi mananampalataya, kahit pamilya mo, kukontra sa iyo. Magiging kaaway mo. Amen. Pero palagi naman may pag-asa. May pag-asa sa Panginoon. Kaya tayo, nagpapatuloy tayo ng pag-aaral. Tingnan nyo, kahit ang Panginoong Yesus, ilang taon niyang nakasama yung kanyang mga kapatid. Siya, 33 years old, nung siya ay namatay. Ilan yung mga kapatid niya? Ilang taon niyang nakasama yun? Ilang taon siyang hindi pinaniwalaan? Si Santiago po, na sumulat sa Santiago, kailan lang siya naniwala na siya talaga yung Mesyas nung muling nabuhay sa mga patay si Kristo. May mga tagpo na minsan, sabi nga sa talinghaga, yung binhi na nanatiling binhi yan, hindi magbubunga yan. Pero kapag tumanda na yan, magkakabinhi. Pag namatay yan, nahulog. Pero minsan may mga pagkakataon, yung mga Kristiyanong nagtapat talaga sa pamilya ko na namatay, nung namatay tsaka lang, yung mga naitanim niya, doon lang, may mga ganun mga tagpo. So, habang tayo ay patagal sa paglilikod sa Diyos, palalim ng malalim ang ating pagkakilala at pagsunod natin, umasa kayo na hindi ganun kadali yan. Na talagang magkakaroon ng proseso. Pero nangako ang Panginoon, we are more than conqueror. Kahit na mahirap yan, bahagi yan ng palamuti ng buhay ng isang Kristiyano dahil mas naahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, when I am weak, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hindi tayo mayaman sa literal. Pero yung kayamanan natin, sapat na si Kristo. Sabi sa Colosas, kung babasahin niyo yung Colosas, tayo ay kompleto na. We are complete with Christ. Amen. Kompleto na. So tuloy natin, tapusin na natin yan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yan ang katangian ng Panginoon. Nang siya'y insultuhin,
tingnan niyo po. Nang siya'y insultihin, ano daw po ang ginagawa, ano po ang ginagawa ng mga mananampalataya? Hindi siya gumanti ng insulto. Ako, nung binabasa ko, tinamaan ako na ito eh. Kasi minsan, nakapagsasalita ako dun sa mga kasama ko dyan, same to you! Same to you! Hindi ko maintindihan, same to you! So, minsan, sa ating talagang tayo, kapag tayo ay gumagawa ng mabubuting bagay, yung kabaitan natin, anong tawag doon, yung, dahil sa mabait tayo, anong word yun? Yung, pinababayaan lang tayo. Kumbaga, dahil mabait na yan, okay lang. Ano ba tawag yun? Ayun! Sinasamantala yung pagiging mabait natin. Sinasamantala yung pagiging pagtitimpi natin. Ganyan tayo. Kaya lang, sabi dito, nung siya ay ininsulto, anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi siya gumanti ng pag-insulto. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag sinampal ka sa kabila, hirap mo yung kabila. Pag pinagbuhat ka ng ganito, doblehin mo yung buhat. Amen. So, mahirap. Kaya lang, bahagi po ng pagkatawag natin dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Pansinin po ninyo, kaya naman niya yun eh. Sige, subukan nyo, ang dami ko ng tagasunod. Yung mga pinakain ko, pwede niyang, pinakain mo kayo, lumusog tayo doon. Hindi. Talagang hinayaan niya. Kahit nga si Pedro, nung naglabas ng tabak eh, nung tinapyas yung ng alipin ng isang pinuno doon eh. Kaya kung humingi ng sakulolo, batalyon sa langit, kaya ko yun, kaya lang. Yan natin masunod yung kalooban ng Diyos. Hayaan nila akong duraan, hayaan nila akong sampalin. Okay lang sa kanya yun kasi bakit? Sumusunod siya sa kalooban ng Ama. Bahagi. Kaya sabi po doon, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humagot. So, praise God. Kapag may mga pag-i-insult sa ating, may mga ginagawa silang hindi maganda na hindi naman tayo gumamit, na wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, hayaan na natin ang Diyos. Ipagpa-Diyos na natin. Yun yung talagang tamang salita na ipagpa-Diyos mo na lang. Sabi sa Roma, sa Diyos ang paghihiganti. Amen. Ayan natin. Naku, ang dami kong karanasan sa ganyan sa Korea, yung nagmura sa akin. Wala akong ginagawang masama. Sa ine-NG ko lang yung gawa niya kasi hindi naman talaga uubra. Doon sa quality control hindi po pwede. QC ako. Lahat yung tinatrabaho ko. Sa akin, nagaano kong pasado, hindi ako check ko, hindi po pwede. Nakailang balik yun. Mura ng mura sa akin. Okay mo na, hindi po pwede. Okay mo na. Ilang beses siya. Mura ng mura sa akin. Tinimpla ko lang ng kape. Mga ilang linggo, di kami nagkita, tinanong ko sa kasama ko na appendix. Kaya pala ilang linggo din nagpupunta. Naputo ka ng appendicitis. Murahin pa naman ako, wala naman akong ginagawang masama. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos. Pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin ng tapat yung trabaho natin, ihanap natin. Meron din ako isang kasama sa restaurant. Sana hindi na ganun bahagi. Pero parang bahagi na rin eh. Kasi yun ay dinadaya ako pagdating sa trabaho. Yun yung isang server namin na lalaki. Kasi sila yung tumutulong sa akin. Tutulong sa dishwasher kapag pag mag-isa. Nahingi ako ng tulong. Mamaya na lang. Hanggang sa lumipas ang oras, hindi ako kumitibo. Hinayaan kong hindi hugasan yung Kasi pag inugasan ko, sobrang pagod na ako, talagang hindi kakayanin. Talagang obligasyon din na tulungan ako. Hinayaan ko. Hanggang sa hindi ako kumiko, pagkatapos ng break time ng alas 8, wala silang gagamitin yung bag. Hindi nila ako, alam nila pag ako ay tahimik, alam na nila yun. Nung hindi ako nagsasalita, diretso na, hindi sila makatawa pa kasi ko sa akin, mo na! Ibig sabihin, wala nang bangko. Hindi ko sila makasalita sa akin hanggang sa, yun na nga, siya na, ganyan. Tapos may mga binabanggit pa, mga ilang linggo. Siguro baka mga 2 to 3 weeks yata.
biglang nagkaroon ng problema doon sa cashier, sa pera. Tinext ng amo, nagkaroon ng conversation sa WeChat hanggang sa tinanggal siya. Nakakatakot. Nasa Diyos ang pag-iiganti. Pag na tayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi tayo gumaganti. Pinagkatiwala natin ng lubos sa Diyos. Ang Diyos ay marunong humatol. Isa pa, yung tumulong naman sa akin, humingi ako ng tulong. Ako talagang tinitignan ko yun. Humingi ako ng tulong. Ang dami niyang sinabi sa akin, pero yung expression ng mukha niya at yung salita niya, talagang hindi maganda. Tahimik na naman ako. Tahimik lang ako. Mga ilang araw, napasok. Alam niyo, napasok. Pagayon dito niya eh. Sa isip-isip ko, sige lang, pagsalitaan niyo ako. Kasi sabi ng Biblia, don't touch the anointing. So, wag nating wag tayong sabi doon, kung meron tayong paghihirap, ayon sa kalooban ng Diyos, kung inuunsulto tayo, ano pa sabi diyan? Pinahihirapan tayo, binabantaan, hindi binabantaan sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Paubaya po natin. Basta tayo, hindi lang dapat tama ang ginagawa natin, kundi dapat kalooban ng Diyos. Hindi laging tama yung tama. Dapat palaging kalooban ng Diyos. Saka natin papaliwanag yan. So, tapusin na natin. Verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, sabi diyan, sa kanyang pagkamatay sa krus. So, sino tinutularan natin ng ating Panginoong Hesus? Sabi, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. In what reason? Upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus, ang layunin niya para sa atin ay upang tayo ay mamatay sa kasalanan. So, dinidikit niya palagi na kapag tayo inuinsulto, ay tanggapin nyo na. Kaya nga napako si Kristo para mamatay kayo sa kasalanan. Amen. Kaya nga siya ay namatay sa krus para mamatay tayo sa kasalanan. At hindi natatapos doon. At mabuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya nga yung word na repentance, turning away from sin and turn to God. Hindi mo pwedeng tinalikuran mo yung kasalanan, wala ka ng susundan. Ang isang kaulugan ng repentance, it is a turning away from sin and turn to God. Yun po yung talagang totoong pagsisisi, na tatalikuran mo yung kasalanan tapos susunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng tatalikuran mo yung kasalanan tapos magiging neutral ka lang. Gagawa lang ako ng mabuti. Hindi. Susundan mo yung kalooban ng Diyos. So, yun po, namatay siya sa krus para tayo po ay mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So dati ay tayo ay mga ligaw na tupa, pero ngayon nakapanumbalik tayo sa Diyos upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Hindi ko na po ipapaliwanag itong verse 24. Basahin, meron kasi kaming Tenets of Faith sa YouTube, paki-subscribe na lang. Inaano ko na, District 7 na yun, D7. Nandun po yung pag-aaral kaninang umaga. Ito po yung tinalakay namin. Kasi pagdating sa pagpapagaling, hindi lang po ito kagalingan sa physical. Ito ay kabuuan. Pagkagalingan, kabuuan. Kabuuan ng ating pagkatao. Soul, body, and spirit. Yun po yung sinasabing great healer
Yun po yung isang ministeryo ng ating Panginoon. Panoorin nyo na lang po yun sa ating group. Naipasa ko po yung link at doon na po yung paliwanag kaya hindi ko na po siya pinaliwanag. So, salamat po sa Diyos. Ano po yung dapat natin tularan sa ating Panginoon? Isa sa dapat natin tularan, magdusa tayo dahil sa pagsunod natin. Yan ang halimbawa. Sabi, lubos na tularan. Yung paghihirap, pagdurusa dahil tayo ay Kristiyano. Amen po. Habang paakyat tayo, papalapakit na yung ating pananampalataya, papalapit tayo sa langit, talagang daranas tayo ng mga paghihirap. Hindi dahil sa paggawa natin ng kasalanan, dahil sa mundo at sa kasalanan ng tao. Gayunpaman, nangako ang Panginoon that we are more than conquerors. Nangako din siya na pagtagumpayan niya yung sanglibutan, mapagtatagumpayan din natin. Amen. Amen. So, salamat po sa Diyos at tinanong po. May tanong kayo? Okay lang yan magtanong dahil Bible study. Magtanong po kayo. Sabihin niyo, ang hirap pala maging Kristiyano. Totoo. Hindi ganun kadali. Pero, Kaya puro hirapan. hindi ganun kadali. Kung talagang susundan natin yung talagang pagkatawag ng Diyos sa atin, talagang pahirap na ng pahirap yung Dito po dito sa langit, puro ginhawa naman. Pero mayroon tayong pagsagana din. Magpaparanas ang Panginoon. Pero ano niyo po yun kasi na syempre pag laging hirap ka na parang syempre magagawa mong magalit sa ganyan. Na-feel nyo na yun. Parang nakakagalit kasi parang lagi na lang yun. Minsan Yung nga, lahat ng minsan pinag-pray mo, natatakot ka mangyari yun. Tapos yun lagi niyang binibigay. Yung ganun. minsan kasi yung dun sa ganung mga sitwasyon, minomold ng Panginoon yung character. Yes. Parang ano, Hanggat nagkaroon ng tibangan sa kanya, parang hanggat hindi namomold yung kasi siya yung magpapalay, siya yung nagagawa ng palayok, tayo yung magpapalayok. Wala tayong karapatan, sabi ng Roma. Wala tayong karapatan. Panginoon, ganito yung gusto kong hubog. Siya yung humuhubog sa atin. Kaya pag nilalagay ka doon sa ganung sitwasyon, at dahil yun ay sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nilagay ka ng Diyos sa ganung sitwasyon, hayaan niya yun. Hayaan niya hanggang sa mind mold. Hanggang sa mabago yung karakter natin. Kasi yun ang ng Panginoon, ang dami niyang pinagdaanan. Biruin niyo sa lahat ng siya na talagang nakaranas sa matinding hirap. Ang hirap po nun, nilikha na lang niya tayo, pero tayo pang nagpahirap sa Kanya. Di ba nasasaktan tayo pag sinagot tayo ng ating mga anak? Eh siya, hindi lang siya sinagot, sinampal, dinuraan, ipinapako sa krus. Hindi lang, isa, nagsisigawan pa yung mga taong nakaranas na kagalingan, nakakita, ipako sa krus, ipako sa krus. Nakita ng mga tao yun, yung pagpapagaling. Gaano masakit yun? Kaya nga nung hardin ng Gethsemane, yung kanyang pag-iyak doon, talaga, matindi yun. Tao siya nun eh. Kaya nga may battle sa emosyon niya eh. Mama, sabi niya, sana huwag ko nang danasan itong paghihirap na ito. But not my will, your will be done. 3 beses niya yun. May pinag-pray kasi na may paglaban sa kalooban niya, tao siya eh. Nakagaya natin. Alam niya yung mangyayari. Nilikhalan niya tayo. Alam niya na bago pa man magkasundo, nakita na niya kung ano yung gagawin ng tao sa kanya, yung nilikha niya. Pero, not my will. Hindi yung kalooban ko. 3 beses yun. Ganun katindi yung pagmamahal ng ating Panginoon. So, kaya ng Panginoon na minsan daranas tayo ng ganun. Para maibot siya talagang nag-iwan siya ng halimbawa. Kahit nahirap na yung kalooban niya, alam-alam sa akin lahat. Magkaroon lang tayo ng magandang buhay pagdating doon sa langit. Makasama lang natin siya doon sa langit. Amen. Kaya, ang Kristiyano ay masayang tunay. Lagi sabi, masarap maglingkod sa Diyos. Lalo na, masarap pag nakakaranas ka ng paghihirap dahil sa pagsunod. Nakakahati tayo doon sa pagdurusa ng Kristo. So, salamat po. Wala na kayo. Minsan nga, minsan pinag-pray mo, Panginoon, gusto kong maging ganito. Gusto kong
dagdagan niyo yung pag-ibig ko sa ganitong tao, yung ganito yung ugali ng tao. Minsan lagi mo siyang, Mas lalong kasi makakaranas ka na. baka mas lalo, normal kasi. Ayun, kasi Tapos, parang may inis ka na lang. Nawala nga sa iyo yun, pinag-pray mo, hindi naman nawala yung ugali ng, gagamit naman siya ng ibang tao. Parang kaugali na yun kasi minomol ng Panginoon yung karakter na yun. Amen. Kaya nga, may paghihirap eh. Akala natin paghihirap literal lang. Kalooban din kasi ang tinutukoy doon. Kalooban. Amen. Amen po. So, pero kayo tanong? Wala na. Yun lang, napapaisip. Isa ka po kasi sa pagkatawag natin sa ating Diyos na tayo ay daranas talaga ng paghihirap sa pagsunod sa kalooban. Amen po. Sinabi na niya sa mga alagad niya, walang alipin na higit kaysa sa buro. Kung ganyan ang ginawa nila sa atin, sabi ng Panginoon, makakaranas din kayo. Amen. Kaya tayo isipin, dahil tayo Kristiyano, minsan talagang papahirapan dahil mabait tayo, sinasamantala yung pagiging kabaitan natin. Ay, mabait naman niya. Oo naman. So, salamat po sa Diyos. Tayo po ay manalangin na. Tayo manalangin. Naman namin Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Pagpalain niyo po sa aming mga puso ang mga salitang napakinggan namin. Tayahan niyo rin, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pananalangin. Kaya niyo po ang aming kapatid na siyang mamuna sa amin sa mga prayer points din ng inyong mga anak at sa lahat ng mga pamilya namin. Kayo po ang matnubay sa inyong lingkod. Binibigay ko po kay Brother Christian para sa closing prayer. Yes. Hallelujah. Yes, hallelujah, Panginoon. Salamat po, God, sa bawat salitang pinagkataon niyo, God. Salamat po, Panginoon, dahil alam niyo po ang bawat nararamdaman ng bawat isa. May mga katanungan po kami, Panginoon. May mga inaasa, may mga dinadalangin, Panginoon, na minsan hindi nangyayari. Minsan hindi natin nararanasan, Panginoon. Ngunit sa patuloy na pagtuturo mo, patuloy na ang pag-ibig ay siyang sumasagana sa amin, Panginoon. Salamat po, God, na kahit nahihirapan po kami, Panginoon, ay yung hirap na nararanasan namin, Panginoon, ay hindi higit sa bawat na naranasan nyo nung simulan, nung dati na nandito kayo sa lupa, Panginoon. Kaya salamat po, God, dahil pinaranas nyo at pinakita nyo ang tunay na pag-ibig na kahit nakakaranas kami ng kapigkahitian, sakit, o anumang nararanasan namin about sa aming family, Panginoon, o anumang bagay na nakikita namin na hindi maganda, Panginoon, financial man ito, or maaari sa aming sarili man, Panginoon, na madalas, minsan, naghihina kami sa aming sarili, Panginoon. Ngunit, salamat po, O God, dahil pinakita niyong lubos na lubos niyo kaming minamahal at lubos niyong pinagkaloob ang lahat ng bagay para sa amin at sa aming kakabuti, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa lubos na pag-ibig niyo, O God. Nawa ang bawat salita niyo, Panginoon, ay madala namin sa araw-araw na simula bukas na aming pagtatrabaho sa aming ginagawa, sa aming pagkilos, Panginoon. Nawa maunawaan at lalo na maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita niyo na maaari at makaranas kami ng problema, maaari makaranas kami ng pagtitiis, Panginoon. Ngunit ipinakita niyo na sa bawat pagtitiis, O God, sa bawat suliranin, sa bawat pagsubok na naranasan namin, O God, na nandyan po kayo at hindi niyo po kami binibigyan ng higit sa aming kakayanan. Lagi niyo po kami binibigyan ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na nararanasan namin, O God. Kaya salamat po, O God, sa bawat biyaya niyo, sa pag-ibig niyo sa bawat isa, O God. Iniiwan po namin ang lugar na to, Panginoon, na may kapayapaan, na may pagmamahalan, na may pagkakaisa, Panginoon. Pinanalangin din namin ang bawat narito sa lugar na to, Panginoon, sa building na to, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, O God. Nawa ang bawat isa ay magkaroon ng kalakasan na nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon, at nawa someday, Panginoon, ay matawag niyo rin sila sa inyong kaharian, O God, na makinig niyo yung mga salita at maranasan nila ang lubos na pag-ibig at pagpapala niyo, O God. Buhat ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, iniiwan po namin ang lugar na to ng may kapayapaan at
lalo na ang pagkilos ng Banal na Espiritu, O God. Tulungan niyo po sila na mananahan ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso, Panginoon, sa bawat kanilang magawa, sa bawat oras, sa bawat araw na kanilang nilalakad, Panginoon. Patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang mag-ingat sa kanila, magproteksyon sa bawat bagay, sa paggawa ng mabuti, sa pagkain, sa pagtulog, Panginoon, at sa pagtatrabaho, O God. Dalangin namin ang lubos na kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Alam po namin na lagi po iniingatan ng inyong mga anak na narito, O God. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang samahan, maging sentro, at kayo po ang magbigay ng pat ng kanilang mga buhay sa bawat tanong nila, Panginoon. Tugunin mo po sila, Panginoon. Alam po namin na hindi mahirap sa inyong harapan na ipaunawa sa kanila ang bawat katanungan sa kanilang buhay, Panginoon. Ngunit alam po namin, O God, sa bawat pagsunod at sa bawat curiosity sa pagsunod namin sa inyong harapan, at sa pagsunod ng bawat salita niyo, Panginoon, ay may pagpapalang dating sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya salamat po, God. Lubos naming ninadalangin na pagpalain niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Salamat po sa pagkilos ng Banal na Espiritu na patuloy na pagpapaalala na matuto kaming sumunod sa kalooban niyo at sundin ang bawat nais niyo sa aming mabuhay, Panginoon. Kaya salamat po, iniwan po namin ang lugar na doon na may kapayapaan na pagkilos ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Nalala ko isang talata, Romans chapter 8. Para sa akin ang mga paghihirap natin sa kasalukuyan na hindi may ahambing sa kalwatian ipapahayag sa atin balang araw. Amen. Amen. God bless you po. Thank you, Pastor. Sister! God bless po. Sarah, God bless po. God bless po. God bless po. Masala ka na kayo mag-exit. Ilang buwan kayo dito? Ay, bukas po. Okay, okay. Exit. Hindi, exit. Exit. Wala po. Wala pa. God bless. Ba't kumabit mo kayo? Ay, nako. Grabe na ang aking baby. 8 months na siya, ang likot. Wala na kami pahinga masyado. Akala ko,